Sa video na to, alamin natin kung ano yung latest update sa etravel.gov.ph ngayong July 2024. Ano bang hinihintay natin? Simulan na. Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. So yan guys, nandito tayo sa etravel.gov.ph. And para dun sa mga bago pa lang dito sa channel, ayan, ang gagawin nyo lang, puntahan nyo tong website na to sa google.com and i-search nyo etravel.gov.ph para mapunta kayo dito. So sabi dyan, libre ang mag-register dito sa eTravel. Gagawin natin ito para dun sa mga ngayon pa lamang babiyahe, palabas or papasok ng Pilipinas. Sa mga naghahanap pa lang ng trabaho dito sa Japan, yung mga natira na dito, ay meron tayong bagong makakasama na makakatulong sa ating paghahanap ng inaasam-asam nating trabaho dito sa Japan. Ito yung Work Japan. Naghahanap ba kayo ng best foreigner-friendly website na tutulong sa atin sa paghahanap ng trabaho dito sa Japan? Ito yung Work Japan website. Puntahan nyo lamang yung www.workjapan.jp and makikita nyo na yung kanilang napakagandang website na sobrang friendly dahil in English. Usually yung mga website dito sa Japan, kung naghahanap ka ng trabaho, talagang medyo madugo dahil puro kanji. Pero dito sa Work Japan, ayan, walang kahirap-hirap guys. Lahat merong English translation. Best foreigner-friendly website nga siya dahil ito ay naka-English translation and makikita natin dyan kung ano yung mga category ng mga services or mga work na ino-offer galing sa workjapan.jp gaya ng waiter, waitress, factory, hotel, language teacher, Nihongo, kahit walang Nihongo, okay lang daw, dormitory provided, meron din sila. Then, click nyo sa baba, meron dyang mga nakalist na yung mga jobs na available sa workjapan.jp. Ayan. So, pag click nyo yan guys, makikita niyo meron mga foreigner-friendly jobs dito. So, pwede kayong mamili ng language, kung English or Portuguese, kung Vietnam. Ayan. So, walang kahirap-hirap dito guys. Maghahanap lang kayo dito sa kanilang search kung saan kayo gustong magtrabaho dito sa Japan. Meron din silang mga popular jobs like part-time, full-time. Kung kayo ay Tokotei Gino or yung kanilang tinatawag na specified skill, ayan. Meron din caregiver, hotel, restaurant, factory, English teacher, IT engineer, cleaning, dormitory provided, non-Nihongo okay. Ayan. So, meron silang mga listahan dito ng mga trabaho at ipapakita ko yan, gagawa natin yan ng separate video kaya abangan ninyo yung gagawa natin ng video tungkol sa paghahanap ng trabaho dito sa Japan gamit tong workjapan.jp. So ayan guys, once again, www.workjapan.jp para do sa mga naghahanap ng trabaho dito sa Japan. Best foreigner-friendly website. Ngayon, malalaman nyo na, makikita ninyo, maa-access nyo na. Go na kayo, puntahan nyo na to at mag-proceed na tayo sa ating video. Simulan na natin. So, pagdating ninyo dito sa etravel.gov.ph, ang gagawin niyo ay magsa-sign in kayo. So, i-click nyo itong click here to sign in or itong sign in sa taas. So, click here to sign in. Ayan. So, meron na tayong information dito kung saan tayo magla-login gamit yung ating email address at password. So, kung wala pa tayong email address and password na register, so, ang gagawin natin ay mag-create tayo ng account. So, sa bandang baba, merong create an account button dito. So, ang gagawin natin dyan ay i-click natin yan. So, pag kinlik natin yan, mapupunta tayo dito sa page na to. So, i-enter natin yung email address na gusto nating gamitin para makapag-register dito sa eTravel. So, click continue. Yan, click continue. And sabi dito, meron na akong email address before na ginamit. Kumbaga, itong nilagay kong email address nagamit na. So, make sure na bago yung email. So, since meron na akong previous account dito, yun yung gagamitin. Wala pa kayong eTravel registration. So, yung email address nyo dapat dito, bago din. Hindi din siya magkakaroon ng error katulad na email has already been taken. So, balik tayo dun sa already have an account. Pero pagdating dito sa create an account, so mangyayari lang dyan, enter email address and then ask kayo ng password and meron kayong marireceive sa email niyo na confirmation para lang ma-register yung inyong email address dito sa eTravel. Okay, so balik tayo dito sa login. Click login. So, meron na tayo existing na email address, gagamitin natin yun para maka-login and ang password ay i-enter natin. Then, login. Click login. So, meron ditong option sign in to eTravel with eGov
go.ph. Para ito dun sa mga nag-download nitong app na ito. Ayan. So, may option dyan sa taas. May App Store, Google Play. So, ita-download nyo yan. And sa loob ng app na yan, nandiyan dyan yung feature tungkol sa e-travel. Pero dun sa mga hindi nag-download nito, pwede ninyong gamitin yung website mismo. Punta kayo dun sa e-travel website. So ayan, na-enter natin yung email address then password. I-click na natin yung login. And sabi dyan, incorrect email or password. Please check your details. Nakalimutan ko na yung password ng registration ko na to. So ang gagawin natin ay i-click natin to forgot password. So pag nag-click tayo ng forgot password, ay mapupunta tayo dito sa page na to, forgot password. Then enter natin yung email address na ginamit natin pang register. Then click submit. So pag nag-submit tayo, ayan, makikita natin dito reset password. So magkikreate tayo ng panibagong password para ma-login natin yung email address na ginamit natin before. So magkikreate tayo ng password. Sabi dito, yung password daw must be at least 8 characters. The password must contain at least 1 uppercase and 1 lowercase. So mag-enter tayo ng password. Ayan, so ang haba ng password ko para sigurado. So ulitin natin. Then, pag send natin ito, click submit natin dito, merong notice dito, resend email code in 2 minutes. So, within 3 minutes yan. So, dapat masubmit na natin. So, sabi dito, password must match. Mali yata yung pagkakatay. So, ulitin natin. So, click natin, submit. Okay, so, meron daw tayo marireceive dito na OTP bago natin i-submit. Dapat i-enter na. So, punta tayo dun sa email natin kasi sabi dito, please enter the 6-digit one-time password OTP that was sent to yung email address na ginamit. So, punta tayo ng ating email address sa Gmail. So, may timer yan, guys. So, ito, naka-receive tayo ng email dito, e-travel reset password. Click natin yan. Tapos, meron tayo makikitang email dito. Nandyan yung OTP. So, ikakopy lang natin yan and pipaste natin dito. Paste. So, yan na. Yan yung OTP or one-time password. OTP. Okay, so click natin, submit para password successfully reset. Ayan, sabi dyan, password successfully reset. So, gawin na natin. Mag-login ulit tayo and enter password. Okay, pag natama na yung password, login, click login and ayan, dapat ma-sign in na tayo. So, okay, so nakapag-sign in na tayo. Ito na yung itsura ng ating e-travel registration. So, meron na tayong previous registration. Check lang natin kung ano yung mga bago dito sa etravel.gov.ph. So, pagpasok nyo pa lang dun sa eTravel, once na successfully login kayo, meron kayo dapat ditong avatar. Okay? So, hindi pa ako nakapag-upload yata ng picture dito, kaya ganyan yung itsura niya. Then, merong name dito, yan, nilagay ko dyan, Juan Pedro de la Cruz. Then, meron ditong, ayan, so, napunta tayo dun sa edit personal information, o yan, account settings. So, andyan na yung mga previous details na in-enter. So, mamaya babalikan natin. So, pagka first, lang kayo, yung first time nyo magre-register, ito yung mga information na itatanong sa inyo. So, yung inyong travel document, kung kayo ba ay Philippine passport holder or foreign passport holder. So, pag in-edit natin yan, mapupunta kayo doon sa page kung saan kayo mag-enter ng mga details ng inyong information. Yan, yung personal information. Okay, so isa-isayin lang natin para dun sa mga bago pa lang dito sa e-travel registration. So, pwede tayo mag-upload dito ng picture. Yan, take a picture or upload a file. So, pupunta tayo sa camera. May camera. Allow natin yan para, ayan. So, mag-picture tayo para meron tayong avatar. Okay, so capture. Ayan, so meron na tayong picture. Okay, so nandiyan yung picture natin. Then, Philippine passport holder or foreign passport holder. So, click natin yan, Philippine passport holder. Then, in-enter na natin yung first name, middle name. Optional yung middle name, so okay lang kahit wala daw yan. Last name, optional. Wow, bakit naging optional yung last? And suffix, optional din. Totoo ba? Pero mas maganda guys, kung ano yung nakalagay sa passport ninyo, sundin ninyo. Okay, kung anong nasa puso nyo, sundin nyo. Ito yung first name, middle name. Nakalagay dito last name, optional, suffix, optional. Pero mas maganda kung ano nga yung nasa passport nyo, ilagay nyo. Okay, dapat tama. Then, mobile number. And yung mobile number nyo, pwede yung palitan. Kung nasa ibang bansa kayo, ayan, click nyo lang tong button dito. Ayan, click nyo yan para makapili kayo ng tamang country ng inyong mobile number. Kung wala kayong Philippine mobile number, like let's say Japan, ayan, click Japan, +81, then yung number dito sa Japan. Then, citizenship, Filipino, country of birth, Philippines.
Philippines, passport number. Ayan, punta kayo dun sa inyong passport and i-enter ninyo kung ano yung makikita ninyo sa inyong passport. Then, passport issued country, Philippines, and kung kailan siya na-issue. And kung ano yung inyong occupation. So, pwede ka diyang mamili kung ikaw ba ay nakalagay dito unemployed eh. So, may mga options pa naman dito like agriculture, airline crew, clerical sales, diplomat, domestic helper, entertainer, housewife, military, government personnel, professional, technical, administrative, retired, pensioner, seaman, student, minor, unemployed, worker, laborer. So, paano kung wala ka dito? Let's say ikaw ay businessman. So, lagay mo na lang unemployed since hindi ka naman nag-work as employer or employee, ikaw yung may business ka, mag-unemployed ka na lang. Then, submit. Click natin submit. Tapos, antayin natin at para makabalik tayo dun sa page na ito, account settings. Okay, so, next is yung permanent country of residence. So, ito yung mga information na hihingin sa inyo. So, i-edit lang natin to kasi nagawa ko na siya previously. So, ang itatanong naman sa inyo dyan is yung country ninyo. Ayan, permanent country of residence. Lagay ko dito Philippines, state of province, Zambales, tapos municipality, city of Olongapo, barangay Santa Rita, then yung house number or lot number, and address line number 2, ibig sabihin optional lang yan kung medyo mahaba yung address. Then, kapag na-fill upan nyo na yan, click submit. So, na-update na natin yan. So, yung proseso dun sa pagre-register pa lang ng initial registration ninyo, ganyan din yung mangyayari, okay? So, dito kasi, na-register ko na siya previously, kaya ganyan yung pattern niya. Then, meron dito change password sa baba kung gusto nyo lang mag-change ng password and log out. So, balik na tayo dun sa main page. So, click lang natin yung home. Ito, may home dito, home. So, dapat makabalik tayo dun sa kanilang main page. Ayan, loading. So, makikita natin dito yung mga previous registration natin. So, doon sa mga dati pang nag-register at mag-travel uli sa ibang bansa or babalik sa Pilipinas, mare-record dito yung inyong mga travel history. Kaya mabilis na lang yung facing niyan pagdating sa airport. Kumbaga, papakita nyo na lang QR code, makikita na nila yung inyong travel history. So, dito, isa-isahin natin. Ayan, nandyan na yung mukha ko. Meron na tayong avatar dyan. Then, yung name, passport number, and yung button dito na new travel declaration. So, mamaya tatry natin. So, dito sa baba, para dun sa mga may kasama na babiyahe sa ibang bansa or pabalik ng Pilipinas, pwede kayong mag-register on their behalf gamit ang inyong email or gamit ang inyong e-travel registration. So, i-add nyo sila as family member. So, i-click nyo tong family member. Yan. So, papakita natin yan mamaya. So, dito naman sa bandang baba, yung mga na-register nyo na before. Kung meron na kayong previous registration, dito yan makikita. So, naglagay na ako ng mga samples before. Ayan, nandiyan yun. So, nakalagay dito, proceed to immigration. Meron dito, view manage QR code. So, pwede nyo balikan dito once nakapag-login na kayo. So, ang gagawin naman natin ngayon, mag-create tayo ng bagong travel declaration. Okay, so click natin tong new travel declaration. Okay, so sa new travel declaration, itatanungin kayo dyan kung para saan itong travel registration ninyo. Para ito ba sa inyo or para ito doon sa inyong family member. Okay, so initially, ikaw muna, di ba? Gagawa ka muna ng travel registration sa sarili mo. So for me, current user, tapos ano yung biyahe mo? By air ba o by sea? So select natin by air, and then ang travel mo ba ay arrival entering the Philippines or departure leaving the Philippines. Let's say ikaw ay pabalik ng Pilipinas, so arrival in the Philippines ka. Then may option dito special flight. Okay, so pwede yan na-check, pwedeng hindi. So kung applicable lang sa inyo, check nyo yan. Then click continue. Click continue. Okay, so pagka-click continue, eto na tayo sa next page. Okay, so dito sa page na to ay new travel declaration page siya. Kaya tatanungin kayo kung ano yung purpose ng travel ninyo. So may mga options dito, OFW, holiday, pleasure, vacation, kung magbabakasyon lang kayo, or kung babiyahe ba kayo as OFW, magtatrabaho sa ibang bansa, or attend ba kayo ng conventions, conference, education, training, studies, tapos government, official, mission, health, medical reason, business, professional, visit friends, relatives, work, employment, religion, pilgrimage, incentive, returning resident, and transit. Then may others pa. So kung wala dito yung option na applicable sa inyo, others. Tapos since ang gagawin natin, for example, ay tayo ay babiyahe papuntang Pilipinas para magbakasyon. So pipiliin natin holiday, pleasure, vacation. Tapos kung anong travel type yung biyahe natin, by aircraft or tayo ba ay isang flight crew, okay? Aircraft passenger, kung anong type tayo, traveler.
tayo ba ay passenger sa aircraft or flight. So, kunwari, tayo ay aircraft passenger. Then, flight information kung saang airline tayo sasakay. So, nandyan na yung mga option. Okay? So, napansin ko dito, kapag Philippine Airlines, ayan, Philippine Airlines, so, lalabas naman yung dito kung Philippine Airlines ay mayroong flight number dito na mamimili na lang kayo kung ano yung flight number ninyo. Ito, ayan. So, PR485 for example, PR5419. So, marami yan, di ba? So, kung Philippine Airlines sasakyan ninyo, piliin nyo yung tamang airline na sasakyan nyo dito. Pero let's say, meron namang ibang option like Cebu Pacific. Ayan. Cebu Pacific. X natin yan, Cebu Pacific. Pag Cebu Pacific, so nakalagay dito, flight number, ayan. So, meron din siyang 5705, 5J241. So, mag-iiba na naman yung mga options. Paano naman kung let's say, halimbawa, Air Asia, Air China, ayan, Air Asia. So, check natin flight number kung may options din sa, ayan, lumabas yung mga options. So, make sure guys na kung ano yung nasa inyong flight ticket, kumbaga yung ticket, yun, yung flight details ninyo, piliin niyo dito. May option naman. Kasi kung magta-type kayo nung baka hindi yan mag-proceed, mali yung ma-type niyo. So, mamili na lang kayo kung ano yung nakalagay doon sa inyong flight details. O, let's say, kunwari Air Asia yung ating sasakyan. So, mamimili na tayo dito. Ayan, kunwari ito yun. So, nakalagay dyan, please fill in the correct flight number in your scheduled travel relative to the NAIA airport terminal reassignments of airline companies. Please disregard the autofill detail of the airport terminal based on your declared flight. Okay, so sa baba, origin, so saan tayo manggagaling bansa. Since tayo, ang senaryo na ito ay uuwi tayo ng Pilipinas, country of origin natin, kunwari tayo ay nandito sa Japan. Okay, and then airport of origin, let's say nasa Chubu. Type natin Chubu. So dito walang option, walang selection. So ita-type lang natin Chubu. Okay, Chubu. Tapos date of departure. So sa date of departure, makikita nyo lang dito kung ano yung available dates na allowed. Let's say paalis pa lang kayo within this week, dapat within 72 hours lang kayo magre-register dito sa e-travel. So meron lang kasing option dito na ilang araw lang. Let's say June 30 ngayon or yan, June 30. So up to July 4 lang yung available. So meron kayong ilang araw pa para makapag-register bago yung inyong flight. So let's say kunwari yung flight natin is July 4. Okay, July 4. Tapos nakalagay dito with transit connecting. So since galing tayo dito sa Japan, so let's say wala naman siyang transit. So leave it as is. Huwag nyo nang checkan. Leave it unchecked. Okay? Pero kung let's say galing kayo ng Amerika, let's say ayan, palitan na lang natin to. Gawin natin tong USA. Okay, United States of America. Yan, United States of America. Tapos palitan natin to na let's say, ano ba? LA? Ano bang, hindi pa ako nakapunta Amerika eh. Kung ano na lang yung tama dyan sa airport of origin. Kunwari, LA ba? Comment down below. And then, dyan tayo magkakaroon ng transit, di ba? So, pwedeng direct flight or pwedeng with transit. So, pag sabing may transit, Amerika, bago ka makarating ng Pilipinas, meron ka pang isang bansa or more na dadaanan bago ka makarating ng Philippines. So, click natin yan, check. Tapos, kung saang country ka, magta-transit. Let's say sa Japan. Ayan, Japan. So, click natin Japan and then dito natin lalagay kung saan tayo magta-transit. So, pag sinabi magta-transit, ito yung saan kang mag-connect ng flight, mag-change ng flight or ng airplane. Minsan, nagre-refuel lang sila. Same na aeroplano. Tapos, nandun lang kayo sa loob. So, dun sa mga magta-transit na hindi naman kailangan lumabas ng bansa, hindi naman kailangan lumabas sa Japan, within sa airport ng Japan, hindi nyo naman kailangan ng transit visa. So, ask nyo yung inyong agency kung saan man kayo nagkuha ng flight ticket ninyo papuntang Pilipinas or palabas ng Pilipinas, kung need nyo ba ng transit visa para dun sa country na. Pero usually, kung di ka naman lalabas dun sa aeroplano, mag-i-stay ka lang dun sa airport, di ka lalabas ng, let's say, Chubu or Narita or Haneda, yan. So, hindi nyo kailangan ng transit visa. Pero kung lalabas kayo at kailangan nyo humarap sa immigration, kailangan nyo ng transit visa. Tapos, so, pinili na natin dito, country of transit, airport of transit, and yung date of transit, kung kailan tayo magta-transit. So, nilagay natin dito, yung date of departure natin is July 4. So, ang lalagay nating date dito is July 4 din. Yan, lagay din tingnan natin kung magpo-proceed yan. Then, meron na ditong option dito sa baba kung saan tayo airport
of destination. So, saan tayo lalapag? Yung final destination. Ang pangit no? Final destination. So, Ninoy Aquino International Airport. Kunwari. So, may option naman yan dito. Pwede nyo bago. I-X button nyo lang. Tapos, palitan ninyo. Then, X button. Then, palitan nyo. Meron mga options dyan. Iba-ibang mga bansa. Iba-ibang mga airport. So, Ninoy. Ayan, meron T1, Ninoy, T1, T2, and T3. So, let's say sa T1 tayo. Then, date of arrival. Ayan. So, piliin na natin yung ating arrival. So, ang unusual lang, no? Kasi parang darating ka rin ng July 4. So, let's say, kunwari, ganun yan. Pare-parehas yung date. Date of departure, July 4. Then, date of transit, July 4. Then, date of arrival sa Philippines is July 4. So, tingnan natin kung magpo-proceed yan. So, destination upon arrival in the Philippines, residence, hotel, resort, transit, visa, airport. So, ibig sabihin nito, pagdating mo sa Pilipinas, saan ka mag-i-stay? Meron ka bang permanent residence doon na address, or mag-i-stay ka ba sa hotel, or magta-transit magta-transit via airport ka ba, kung saan airport and country of destination. So, yan yung mga options dito. Okay, so pag hotel, meron yung pwede kayo mag-search dito kung anong hotel. Let's say Manila Hotel. Manila, Dusit Tani, Manila, The Peninsula Manila, o Social. Ayan yung mga options kung mag-i-stay kayo. Let's say sa Peninsula. Ayan, na-miss ko yung Peninsula. Naranasan ko rin mag-Peninsula Manila. So, kunwari, ayan, mag-hotel tayo. No? Hotel, resort, The Peninsula Manila. Or para naman doon sa mga ibang magbabiyahe na may permanent residence naman yan, piliin nyo yung residence. Or transit via air. Okay, so let's say yan na. Mag-proceed na tayo. Click next. Yeah, click next. Hintayin natin at naglo-load pa siya. So, ayan, so nandito na tayo sa next page. Health declaration na agad. Ayan, di ba? Bilis, no? As of July 22, 2023, nakalagay dyan, hindi naman na kailangan ng mga COVID-19 vaccination certificate. So, hindi yan required. Pero, pwede kang mag-declare dito. Optional nga lang naman. Kung meron ka bang ibang bansa na napuntahan within the last 30 days bago ka bumiyahe sa Philippines, pwede mo yung i-add. Optional lang yan, so pwede mo nang skip yan. Tapos, have you had any history of exposure to a person who is sick or known to have communicable infectious disease in the past 30 days prior to your travel? Okay, so let's say no. And have you been sick in the past 30 days? So no. So click next. Ayan, so tignan natin. Nandito na tayo sa next page which is yung Philippine Customs Declaration. So automatic siya na kasunod niya na agad yun sa inyong travel declaration. Ito na yung baggage declaration. So basahin niyo yan guys, nakalagay lahat dyan yung mga information na dapat ninyong tandaan bago kayo bumiyahe papuntang Pilipinas or palabas ng Pilipinas. Kasi meron diyang mga limitation, restriction, kagaya ng pagdadala ng monetary or Philippine money or foreign currency, may limitation yan. Sabi dito, bringing, for example, or mga dutable value added tax. Meron kasi mga bagay na kailangan i-declare ninyo para malaman nila, ma-assess nila kung taxable ba yan o hindi. Okay? Pero basahin ko lang yung mabilis yung iba dito. Like, yun nga, ayan, travelers na magdadala daw ng mga goods na may halagang 10,000 or below. Hindi nyo na daw kailangan mag-pay ng duties and taxes. So, yung mga Filipino citizens daw ay entitled to a duty and tax exemption para dun sa mga personal effects and household goods. Kung para yan daw, gagamitin nyo as personal consumption naman, gagamitin nyo yung air or brought it in up to 3 times the value of which must not exceed 150,000 yen. So, yung 150,000 yen, sorry. 150,000 pesos. Okay, so hindi kayo matataksan, tama ba? Hindi kayo magkakaroon ng matatax exempted kayo sa inyong duty and tax kapag less than 150,000 pesos yung value ng personal items na dadalhin ninyo. Okay, hindi kayo matatax within a calendar year, provided the goods are not in commercial quantities or intended for barter, sale, or hire. Sabi dito, not in commercial quantities. Ibig sabihin guys, sasabihin nyo na personal consumption yung item na dadalhin nyo. Let's say, cigarettes or alcohol, mga items. Pero kung sobrang dami naman yung quantities niyan, like let's say 100 boxes, diba? So, iisipin na nila na hindi yan per person. So, parang obvious naman na yung volume ng dami na dala ninyo is for commercial purposes, pambenta. So, yung mga
mga ganung bagay, itataksa nila. Each traveler is entitled to duty value-added tax-free importation of 2 reams of cigarettes. Ayan, kasasabi ko lang kanina, or 50 sticks of cigars, or 250 grams of pipe tobacco, 2 bottles of liquor with total value of 10,000 pesos. So, dapat less than 10,000 pesos lang daw yung value ng items na dadalhin ninyo. Failure to declare any dueable goods will subject the traveler to payment of duties and taxes plus surcharge of 30% based on the total landed cost of goods. So, yun yung medyo mahirap na pagdating nyo sa Philippines, mahaharang kayo sa customs kasi hindi nyo na-declare ng maayos. So, mabibigyan pa kayo ng mga surcharge fee na 30%. So, nakalagay dyan yung mga materials, items na bawal dalhin, katulad ng mga printed goods, written or printed goods na may kinalaman sa obscene or immoral character. Yung mga pornography, bawal yan. Materials advocating, inciting treason, rebellion, basta may kinalaman sa pagtalikod, laban sa government. Abortion, paraphernalia, adulterated or misbranded food or drugs, counterfeit goods. Naku, yan. Bawal din yan, guys. Dito sa Japan, bawal magdala ng mga counterfeit goods like bags, shoes, and goods manufactured in whole or in part of gold, silver, or other precious. So pag ang mga ganyan, guys, suot nyo na lang yung gold. Kung meron kayong mga sing-sing, hikaw, mga necklace, bracelet, lagay nyo na lang sa katawan ninyo para masabi nilang for personal use yun. Yan. So, scroll down below, meron pa yung mga general declaration. So, yan. Medyo marami-rami yan, guys. Kailangan reviewin nyo mabuti yan. And nakalagay lang naman dyan yung mga pwede nyo yung dalhin sa inyong biyahe. So, katulad ng amount kung magkano lang yung pwede nyo yung dalhin, like Philippine currency, passengers should declare. Ayan passengers should declare. Mga bagay na pwede nyo dalhin na kailangan nyo i-declare. Okay? In excess of 50,000 pesos daw na monetary. Okay? Foreign currency naman na mag-i-excess daw sa $10,000 or its equivalent. Gambling, paraphernalia, cosmetics, etc. Dangerous drugs, firearms. Yan. Kung magdadala ng ganyan, baka maharang tayo dyan. Alcohol, tobacco products in commercial quantities, foods, yung mga fresh meats, vegetables, fruits. Nako, huwag lang din kayo magdala niyan kung dito kayo pupunta sa Japan kasi maharang yan, guys. Mobile phones, handheld radios, and similar gadgets in excess of quantities for personal use. Cremains, yung mga abo ng tao, jewelry, gold, precious metals, other goods not mentioned above. Declare daw yan. Then, currency declaration, and medyo mahaba-haba, guys, ang custom declaration page. Kaya, gaman. Be patient na basahin nyo mabuti ito. Since gawin nyo na to in advance para pagdating sa airport, mas smooth na, diba? Yan. I-scroll down ko na para makapunta na tayo dun sa do you have baggage or currency to declare? So, kung wala naman, which is sayang naman kung wala, diba? So, mag-declare tayo. Kung wala, then no. Kung meron, yes. So, mag-declare tayo, yes. So, dito sa next page, nakalagay dyan, other travel details, accompanied family members. Kung may kasama kayo, palitan nyo to ng, let's say, kung ilan ang kasama ninyo. Let's say, isa na below 18 years old. Ibig sabihin, may kasama kayong minor. Kung wala, 0. Kung meron naman kasama kayong 18 years old and above, yan. Ilagay nyo kung ilan sila. Kung wala naman, leave it as is na 0. Then, number of baggage. So, meron tayong check-in. Kung ilan ang check-in natin, kung 1 or 2 pieces. Yan, let's say 1. Tapos may hand carry tayo na, let's say 2. Okay? Pero usually, tinitimbang talaga nila yan. Kung, lalo na sa Philippine Airlines, may fit sila. Kailangan, kung ano yung nakalagay, kung 20 kilograms, 20 kilograms. Kung 7 kilograms na ang hand carry, kailangan talagang sakto. Okay? Kung hindi, maglilipat kayo ng gamit or mag-iiwan kayo ng gamit. Which is nangyari na sa amin yan. Naglipat-lipat kami ng gamit para lang ma-distribute na maayos yung mga baga, yung timbang nila. Okay, so first time visiting the Philippines, yan, click natin no. Next. So next page is yung custom declaration, general declaration. So total amount of goods purchased and or acquired abroad. So kung may dala ba tayong Philippine peso or US dollar, i-declare natin yan dito. Let's say kunwari, meron tayong $500 na $500 worth of goods purchased or acquired abroad. Kung meron ba daw tayong dalang
goods na nagkakahalaga. Kung magkano yun, lalagay nyo dito. Okay, so number 1, Philippine currency and or any Philippine monetary instrument. Meron ba daw tayong dalang pera in excess na 50,000 pesos? Yes, if yes, please submit the original copy of prior authorization from the Bangko Sentral ng Pilipinas at the Bureau of Customs Arrival Area. O diba, ang hassle, kaya no na lang. Ayan. Next, number 2, foreign currency and or foreign monetary instrument in excess of 10,000 US dollars. So kung meron, kailangan mo pang mag-fill out ng foreign currency and other foreign exchange denominated bearer monetary instrument declaration form at the Bureau of Customs Arrival Area. Okay, so wala naman tayong ganyang halagang pera, so no natin yan. Gambling paraphernalia, yes or no? So kung meron man kayong dalang ganyan, kailangan nyo mag-submit ng import permit clearance from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. So click natin no. Then cosmetics, skincare products, food supplements, and medicines in excess of quantities for personal use. So okay lang magdala ng mga ganyan, pero for personal use, di ba? So click natin no. Kasi kung meron yung sobrang in excess dyan, kailangan na nating mag-submit ng permit clearance from the Food and Drug Administration. Number 5, dangerous drugs such as morphine, marijuana, opium, poppies, or synthetic drugs. So wala tayo niyan. Pero kung meron kayong dala niyan, permit clearance kailangan yan nagaling sa Philippine Drug Enforcement Agency. Then number 6, firearms, ammunitions, and explosives. Wala tayong dala niyan. Pero kung meron kayong dala niyan, kailangan nyo mag-submit ng permit clearance from Firearms and Explosives Office, Philippine National Police. Number 7, alcohol or tobacco products in commercial quantities. Kung meron naman yung mga pang personal use, lagay nyo na no. Okay? Pero kung pang commercial quantities, click yes. Foodstuff, fruits, vegetables, live animals, meat, eggs, marine and aquatic products, plants and or the products and thereby products. Ayan. Kung meron kayong mga fresh fruits, vegetables, or meat na dala-dala, kailangan nyo siyang i-declare at mag-submit ng import permit clearance from National Plant Quarantine Service, National Veterinary Quarantine Service. Click no natin yan kung wala naman tayong dala. Then, mobile phones, handheld radios, and similar gadgets in excess of quantities for personal use, and radio communication equipment. So, click natin no. Okay, so wala naman tayong mga excess na quantities na mobile phones. Pero kung meron man, ayan, click yes tapos i-declare nyo lang doon. So, number 10, remains, human ashes, human organs or tissues. So, wala tayong dala niyan. Click na no. Kung yes, mag-secure clearance daw from Bureau of Quarantine. Then, number 11, jewelry, gold, precious metals, or gems. Yan. Kung for personal consumption or yun nga, suot-suot nyo naman, okay lang yun. Click no nyo na lang. Then, other goods not mentioned above, yes or no. Click natin no. Then, please, if yes, enumerate down ninyo dyan. So, i-declare nyo. So, mangyayari dito, previous nung mga na-encounter ko na sa previous registration ko, pag ni-next natin, ay mag-error to dapat kasi nga, lahat ng sinagot natin dito, no. So, gawin natin yan. Click natin next. So, nakalagay nga dyan, ayan, sabi dyan, please answer yes at least one of 3 to 12 questions due to indicated total amount of goods purchased and or acquired abroad. So, nangyari yan kasi meron tayong dineclare dito sa taas. Meron na tayong dineclare na amount na purchased goods and kung magkano yan. So, ano ba yung 500 na yan? So, lagay na lang natin, let's say, jewelry. Ayan. Yes natin yan. Pag click natin yung yes, yan. Magkakaroon ng add item. Click natin add item. Jewelry, let's say, bracelet. Yan. Bracelet. Then quantity 1, kunwari 1, tapos amount na $500. So, click add natin yan, add. Okay, so, andito na siya sa quantity 1, description, bracelet, amount, and ayan, pwede na tayo mag-proceed kasi na-declare na natin. So, click next. So, pagka-click next natin, ayan, hingin tayo ng signature. So, mag-signature tayo dito. And by clicking next, you hereby certify under pain of falsification that this declaration is true and correct to the best of my. So, click next. After nating mag-signature. So, nakalagay dito, family members, travel declarations will also be generated for the selected family members. So, kung maalala nyo kanina, meron tayo dun sa main page ko nitong aking travel registration. Meron akong dineclare dun na brother. Ayan. So, pwedeng dito pa lang ay mag-generate din siya ng travel declaration. Okay? So, may separate declarations kasi yan. So, kung wala naman akong kasama sa biyahe, ililib ko to, okay? Pero kung meron, kailangan din yung i-check mo yan, tapos kailangan yung mag-sign dito, okay? Pero
I think guys, pwedeng kayo na mag-sign dito. Pero mas maganda since kasama nyo naman siya, family member, siya na lang mag-sign dito. Ayan, check nyo yan, tapos mag-sign siya dito. Okay? So, ano ko lang naman yun, na pwedeng kayo yung mag-sign. Pero kasi, kung pag-iisipin natin yung logic, check nyo yung checkmark nyo, tapos yung pangalan niya dito, dapat signature niya. Isip ko lang naman yung mga ginawa, kumbaga yung mga minors, di ba? So, kung minors naman guys, pasulatan nyo na lang yung pangalan nila. Okay? Sulat na lang yung pangalan nila kung wala pa sila talagang pera. Sulat lang nila yung kanilang pangalan. Sulat na, yan. Kunwari yan, Pedro de la. Sulat na yung buong pangalan. Okay, kung kasama. Pero kung hindi naman, uncheck. Then click next. Okay. You haven't selected any family members for this travel registration. Are you sure you're not traveling with a companion? So baka daw nakalimutan mo lang i-check. So since wala naman talaga akong kasama, click yes. So mag-isa lang ako babiyahe. Tapos meron na tayo ditong makikitang new travel declaration summary. Ano ba yan? Anong oras na rin kasi? Ano na dito guys sa Japan? Mag-alas 2 na ng umaga. Then ayan, isa-summarize sa inyo dito personal information nyo kung tama ba yung mga pinaglalagay natin mga information dyan. Reviewin nyo yan guys para make sure na, ayan nga, wala nga akong dineclare dito, accompanied family members 00. Then yan, screen check nyo, pasadahan ninyo kung tama ba yung mga pinaglalagay nyo. Ito, katulad nito kanina, yung ating transit. So, nag-transit tayo. Ang date of departure natin, kunwari, from USA is July 4. Tapos, magta-transit tayo sa Japan ng July 4. And darating tayo sa Philippines ng July 4. O, diba? Kasi, syempre, alam nyo na yun. Basta yun na yun. Explain pa. Ayun. So, health declaration and yung custom declaration. So, pinakamatagal lang gawin dito ay yung declaration sa custom. Okay? So, kung okay na, nascan na natin at wala namang problema, click submit natin yan. And dapat mariregister na. Ayan na. Congratulations! You have successfully... Uy, bago to. Anong nakalagay dito? Tingnan natin. Nag-advertise sila. Mabuhay! With your registration to the e-travel system of your upcoming trip, you qualify as an international traveler entitled to shop duty and tax-free goods and merchandise in store or online. Duty Free Philippines invites you to enjoy this limited privilege in support of Philippine tourism. Shop now! O diba? Meron pang pitch in na magsa-shopping kayo doon. Shop now. Click natin yun. Tapos mariredirect kayo sa dutyfreephilippines.com.ph. Sakay na! Balik tayo dito sa e-travel. Close natin yan. Close. Para makuha natin yung ating kailangan, which is ito, yung QR code. Kindly present your passport to the immigration officer for e-travel registration confirmation and QR code to custom officer for clearance. So, ito yung kailangan nating i-screenshot or save. Pwede nyo yung ma-download. Actually, marireceive nyo yan dapat sa email ninyo. So, check natin yung ating email. Ayan, meron tayong na-receive dito na email. Ayan. Ay, sorry, yung mukha ko nakaharang. So, ayan, yung email, pagka-click natin dyan, marireceive nyo din dapat tong QR code dyan. Tapos naka-indicate dyan yung inyong mga reference number, flight details, and dyan na lahat. So, ayan guys. Okay, so, ito yung kanilang dutyfreephilippines.com.ph. Tapos, babalik tayo dito. Ayan, yan yung details. Ito yung web page nila sa etravel.gov.ph. May option ka dyan to download QR code or back to home. Okay, so, click natin, back to home. So, pag nag-download QR code ka dyan, pag click mo yan, mapupunta yan sa downloads, downloads folder. Okay, so kung sa ketay or sa cellphone, mapupunta yan doon sa photos ng cellphone ninyo. Okay, yung photos folder. Then, click na natin, back to home. Have you saved the QR image? No, not yet. Already saved back to home. So, click natin, back to home. So, ayan, nandito na tayo sa back to home. So, yung registration natin kanina, madadagdag na ngayon siya dito sa bandang baba. Ayan, travel history, proceed to immigration, yung name, tapos reference number, flight number, flight details, tapos ito nga galing yan sa United States of America to Philippines, tapos kung kailan natin kinreate, pwede natin yung i-manage, like pwede natin i-edit. Kung gusto natin gawin yun, i-click natin tong view manage. Yan, click natin view manage, tapos may summary dyan, tapos sa bandang baba, scroll down below, meron dyang edit. Ayan, edit. Okay, so wala naman. Kung walang edit, close natin yan. Or pwede tayong mag-download dyan, QR code. Or pwede nating i-delete yung registration natin na yan. So ayan, ang haba ng na to, nakaka almost 1 hour na tayo dito, pero at least na-cover natin, nakita natin kung ano yung mga difference. May mga napansin tayong mga pagbabago dito, katulad niyan. So may promotional advertisement sila about Duty Free Philippines. Yan, magandang ma-check natin yan guys. Tapos yun nga, yung sa family members,
Dun ko lang napansin na pwede ka na rin mag-signature dun sa, kung meron ka kasama mong bumiyahe, pwedeng yun, mayroon na rin silang signature, kailangang ma-signature. So ayan guys, sana natuwa kayo or naliwanagan kayo dito sa ating bagong e-travel video for July 2024. Kung ano pang hinihintay ninyo, ayan, like, share, and subscribe. Kung di ka pa na-subscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na yung notification bell dahil inaantok na ako at alas 2 na para lagi kayong manonotify sa aming bagong mga i-upload ng mga videos at sa iba pang mga topics namin related sa pamumuhay dito sa Japan. Puntahan nyo aming YouTube homepage, i-click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Puntahan nyo aming YouTube homepage, inulit ko lang, na antok na talaga ako. Thank you so much for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag nyong kalimutang i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa screen. Bye!